Hey guys! Kamakailan lamang ay nag-release tayo ng bagong journal, ang EUL Trades in Analytics 4.0 Amplify Your Edge, the #1 free trading journal in PH and the only trading journal in analytics you'll ever need. At sa video na to, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang journal. Without further ado, heto na. First thing first, saan ba natin pwedeng ma-download yung journal? So, download the journal, open lang kayo ng browser, and then hanapin natin or i-type natin ang eultrading.com. And then, i-click natin yung services and click Trade Analytics. Scroll down a little bit at i-click natin tong free download 4.0 dark mode. And then, i-click natin tong download. Okay, close this one. Hindi kailangan yan. At hintayin natin matapos yung pagda-download. Mas mabilis ang internet, mas mabilis nyong mara-download yan. Alright. Once downloaded, i-right-click natin to, yung sa status bar natin. Right-click and then show in folder. So, heto na yung ating journal. So, open it. Yan. So, by the way guys, ang requirement ng journal na to is at least Microsoft Excel 2013. Ayan. Kasi yung 2010 ay hindi gumagana yung ibang features. Ayan. And then another thing, para magamit natin yung full functionality ng journal na to, dapat i-enable natin yung macro natin. To enable macro, puntahan lang natin yung file, and then option. The Excel option dialog box will appear. Click Customize Ribbon, and then click the Developer tab under Main tabs. Click OK. Dapat naka-check yan. Click OK. Alright. So, once okay na yon, hindi pa tapos yung steps natin. Ginawa lang natin ay pinalabas lang natin yung Developer tab here. To enable macro, i-click natin yung Developer, and then Macro Security, and then the Trust Center window will appear. Click yung Macro Settings, and finally, piliin natin yung Enable All Macros, and then click OK. Alright. So, mayroon pang lumalabas dito. Ang gagawin lang natin is click this one, Enable Editing. And then, one last step is i-click natin tong isa pang Enable Content. Yan. So, ito na yung pinaka-journal natin. Handang-handa na siyang gamitin. Pero mapapansin natin mayroong mga laman. Tulad nito. Okay? Tulad nito. Eto. At heto pa. Mga sample data kasi natin yan para makita natin kung paano yung tamang pag-entry. Pero, syempre, dahil bago para sa atin at kinakailangan nyo na gamitin ito on your side, ito kasi mga sample trades ko to at mga sample data. So, syempre, dapat natin linisin. May mga nagtatanong sa akin na pagdating sa journal na to, ay bakit nila hindi ma-edit? Okay? Sa lumang version kasi na 3.51, ang entry natin ng journal natin ay nandito. Sa journal na to, dito tayo. Wala tayong ganitong trade logs. Pero sa new version ng 4.0, naglagay tayo ng trade logs na kung saan lahat ng mga trades natin ay dito natin ilalagay at doon yun magre-reflect sa journal natin. Ayun. So para magamit ito ng gusto, lilinisin natin ang buong journal. So kung paano linisin, syempre puntahan natin yung pang transaction. So ito, tatanggalin natin yan, mga files na to or mga data na to kasi hindi kinakailangan. And then, punta tayo ng trade logs. Yung lahat ng entry na to, tatanggalin natin. Just scroll bit a little down. Pardon, medyo maraming entries.
Yan, i-delete natin yan. And of course, pati ito, tatanggalin din natin yan. Just delete this one. Okay, hanggang dito. Huwag niyong i-delete itong mga formula kasi hindi kayo papayagan, nakalock yan. Kaya natin siya inalock kasi intentionally, hindi pwedeng mabago yung formula. So, ang isa sa mga palatandaan dito na ang isang column ay for entry purpose ay meron tayong makikita na parang orange on the top of the table. For example, this one. This is orange. So, this means pwede kang mag-input ng date yan. For example, 12, 25, 2020. Yan, pwede yan dyan. Samantala, sa mga area na may gray, tulad nito, ay hindi ka pwedeng mag-input. So, ibig sabihin, that is for admin purpose, naka-formula yan. Okay? Malinis na yung ating trade logs. At the same time, lilinis niya natin yung trade journal natin. So, meron pa mga sample dito. Tatanggalin natin ito hanggang dito and then all the way down. Then, remove it. Okay? So, nakalock. So, nasobrahan kasi yung pagpili natin. So, make sure na dapat ang pipiliin natin ay yung area lang na dapat i-delete. Yan. So, malinis na yung journal natin at malalaman natin na malinis na yung journal natin kapag pinuntahan natin yung trade analytics at lahat ito 0-0. Malinis na yan. So, ready na siyang gamitin para sa journaling natin. So, ayun. Ganun lang siya kasimple. So, ready na siya. Okay, i-save nyo para yan. And then, okay, simulan na natin. Okay, unang-unang sisilipin natin dito yung bank transaction. So, take for example, magdi-deposit ka, no? Dito, ilalagay mo yung actual balance mo. So, take for example, nag-deposit ka, di ba? Halimbawa, kakasimula mo pa lang noong January 1, 2020. Yan, 01/01/2020. Okay? Transaction type, magdi-deposit tayo sa ating broker. Take for example, deposit, pili yung deposit. Kunwari, maglalagay tayo ng 100,000 as initial deposit. So, our initial capital is 100,000 pesos at makikita natin yan dito sa ating trading journal. Ayun, 100,000. Kung sakali mag-withdraw ka, kunwari, kinabukasan nag-withdraw ka, no? 01/02/2020. Ilagay natin to at piliin natin yung withdrawal. And then, take for example, nag-withdraw ka ng 10,000 pesos. Okay? So, ito yung total deposit mo, ito yung withdrawal mo, at ito naman yung net balance mo. So, yung net balance mo ngayon, makikita natin yan doon sa ating trading journal. So, ito na. Equity value is 90,000 pesos because meron tayo nitong total deposit, total withdrawal na 10,000 at ito na yung equity natin, 90,000 as our initial capital. Yan. So, ganun lang guys. Napakasimple lang yan. And then, pwede na kayong mag-entry ng journal natin. So, halimbawa dito, paano naman tayo mag-entry ng record natin? So, gagawin lang natin to enter the record is, eto, basic lang to, no? So, kunwari, hanap tayo dito ng stock sa ating Instagrams. Take for example, tingnan natin tong si Dito Telecom. Okay? Dito Telecom. Click natin yung dito. So take for example, gusto nating mamili dito sa part. Kunwari lang namili tayo dito sa part na to. Yan, kunwari dito. Namili ka dyan. Okay? Take for example, namili ka sa price na 650. Noong December 2, 2020. So, ang gagawin mo dyan, ilalagay mo dito, December 2, 2020, and followed by, ano yung stock na binili mo? Take for example, Dito Telecom. Ano yung action? Siyempre, namili tayo, kaya pipiliin natin yung buy. At what price? Sabi natin kanina, assuming nabibili natin siya sa 650. So, 6.50. And take for example, namili tayo ng 2,000 shares. Ayan. Okay. So, magre-reflect yan dito sa part na to. No? Ayan. So, namili tayo ng Dito Telecom noong December 2 and 2,000 shares at the price of 650. So, lalabasin dito.
And then, yung lahat ng open position natin ay mapapansin natin lalabas yan dito sa part na to. Yan. Makikita natin dito. For example, bumili ka pa ng isa pa yung stock, no? Meron kang dalawang hawak. Aside from dito, meron ka pang Ayala. Yan. So, tanggalin natin tong ating mga drawings. Say, for example, namili ka sa part na to. Okay? Nung tumama sa support, namili ka dyan. Ayan, namili ka sa halagang 32 pesos noong November 3. So, open natin to. 11/03/2020. 2020. Okay. Ayala, ano yung action natin? Okay, bumili tayo ng stocks. Buy. And then, sabi natin, kung kunwari, nabili natin si Ayala at sa halagang 32 pesos. At namili tayo ng 600 shares. Okay? Refresh natin. Save, refresh. Yan. So, meron ka ng dalawang open na position. Ngayon, pag sinilip natin yung journal natin, heto na yon. Kapag merong nakalagay na orange, ibig sabihin yan, open pa yung position natin. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Kasi lahat ng entry natin ay masisilip natin dito sa trade logs. Ang lahat ng makikita natin na output sa part na to ay summary kung ano yung mga binibili mo dito, binibili at binibenta mo dito. Okay. Sa halimbawa, ibibenta na natin si Dito Telecom. Kunwari, no? Balikan natin si Dito Telecom. And then, gusto natin siyang ibenta sa part na to. Yan. So, ibenta natin sa halagang 850 pesos. 850. Okay? Noong December 22, 2020. So, gagawin mo lang dyan. Just enter the date. 12/22/2020. And then, yung pangalan ng stock dito. Ano ba yung action mo? Ang action natin is isi-sell natin siya. And then, magkano? Ang sabi natin dito is 850. Okay? And then, 200 shares. 2,000 shares. Yan. So, eto na. Nakabili na tayo ng dito, 2,000 shares at 650. And then, 2,000 shares na benta natin at 850. So, mapapansin natin na wala na yung dito. Kasi, nabenta na siya. So, pag pinunta natin yung journal natin, makikita natin, wala na yung highlight na orange sa kanya. So, ibig sabihin, this position is already closed. Okay, guys? So, I hope na meron kayong natutunan sa tutorial na to kung paano gamitin. At kung meron kayong comments or suggestion, paki-comment lang mga po sa baba at susubukan natin sagutin yan sa abot ng ating makakaya. So, thank you very much, guys, and God bless.